Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng araw. Ilang buwan na lamang at magpapasko na naman tayo at magbabagong taon. Di ba kagaya ng mga nakakagawian natin, pag sinasabi natin, pag pumasok na ang Burr months, napakabilis na ng takbo ng araw at hindi mo namamalayan sa isang linggo, bukas, naririyan na ang ating paghahanda sa Kapaskuhan at naririyan na rin ang pagsalubong natin sa bagong taon para sa 2025. Sadyang napakabilis ng panahon. Subalit anumang bilis ng panahon, patuloy at walang patid ang ating debosyon. Patuloy ang ating pananampalataya at pag-ibig sa nag-iisa nating Hari at Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya't bigyan po muna natin ng mas malakas na palakpak ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno na walang sawang nag-iingat, gumagabay at pumapatnubay sa ating buhay. Alam po ninyo noong kapanahunan ni Jesus Nazareno, ang pagsunod sa batas ay mahigpit na sinusunod ng mga tao. Ang mga Hudyo, ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo, ang mga eskriba, mga guro at dalubhasa ng batas, sila yung mga pinunong nagtakda ng mga tuntunin tungkol sa kanilang pagsamba at pananampalataya. Napakahalaga po sa kanila ng batas. Bakit? Sapagkat ang mga batas na ito nakaugat sa lumang tipan pa. Kung babalikan natin nung panahon ni Moises, ipinagkatiwala ng Diyos sa bayan ng Israel ang 10 utos ng Diyos. At alam po ninyo, mula sa 10 utos ng Diyos, ito ay nanganak pa ng mahigit 600 na maliliit na utos. Bagamat dumami ang mga batas, hindi ito humantong sa kabanalan ng mga Pariseyo at mga eskriba. Bakit? Ginamit nila ang batas upang iangat ang kanilang mga sarili. Ginamit nila ang kanilang karunungan at pagiging dalubhasa sa pang-iisa o panlilinlang sa mga tao. Hindi sila nakatutok sa puso ng batas. Nakatutok sila sa mga letra ng batas. Uulitin ko po, ang mga Pariseyo at mga eskriba, hindi na sila tumutok sa pinakapuso ng batas. Sila ay tumutok sa mga letra o salita ng batas. Dahil ang tanging hangad nila, mapapurihan sila at mabigyan ng dangal ng ibang tao at hindi upang bigyang karangalan ang ating Diyos. Kaya't anong sinabi ni Jesus Nazareno? Mapag-imbabaw kung kayo ay nagsimba mula nung Lunes hanggang Miyerkules. Ito yung tema na naririnig natin kay Jesus Nazareno. Mapag-imbabaw, mapagkunwari kayo, mga pakitang tao. Hindi ito ang nais at ibig ng Diyos. Ang nais ng Diyos, kung ano ang laman ng inyong puso. Uulitin ko po, ang Diyos, hindi niya nais ang karunungan, kagalingan, at kagandahang
pisikal ng tao. Ang nais at hangad ng Diyos, ang kabutihan ng puso at kalooban ng tao. Kaya nga kung inyong mapapansin, sa ganitong konteksto din, naganap ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Nakita ng mga Pariseyo ang mga alagad ni Jesus Nazareno na hindi naguhugas ng kamay habang ito'y kumakain. Ang tanong, nakalimutan ba ni Jesus na paalalahanan ang kanyang mga alagad o sadyang gumawa siya ng isang tanda para ihayag ang napakahalagang bagay sa mga Pariseyo? Alin ang mas mahalaga sa Diyos? Ang malinis na kamay o ang malinis na isip at puso? Uulitin ko po, napakagandang katanungan nito. Ano po ang mas mahalaga sa Diyos? Ang malinis na kamay, malinis na panlabas na kaanyuan, o ang malinis na isip at puso? Alam ni Jesus na ang mga Pariseyo puno ng pagtatanim ng masamang kaisipan, tulad ng kasakiman, pagmamataas, kapaitan, inggit, paghihiganti. Subalit, kung ang puso ay puno ng pagmamahal at habag, walang puwang para sa kanila ang inggit at pagkamakasarili. Dahil ito mismo ang ginagawa ng mga Pariseyo kay Jesus Nazareno. Gumagawa sila ng paraan upang si Jesus ay subukin nila at mapahiya sa pamamagitan ng mga aral at turo na kanilang alam. Kaya maganda ding katanungan sa atin sa araw na ito. Hinahayaan mo ba na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa iyong puso upang baguhin ang buhay mo? May isang partikular at magandang linya na talaga namang gustong-gusto ko nung librong pambata o nung ako'y bata pa. At ang title na ito ay The Little Prince ni Anton de Saint-Exupéry. Ang sabi ng linya, "It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye." Sa papamagitan lamang ng puso kung saan makikita natin kung ano ang tunay na mahalaga. At ito ay hindi nakikita ng pisikal na mata. Sinasabi nito sa atin na mahalaga kung ano ang nilalaman ng ating puso. Ang mahalaga ang panloob na disposisyon. At sa konteksto ng ating pananampalataya, ang ating panloob na disposisyon ay ang dapat palaging nakadirekta patungo sa Diyos. Dahil nais ng Diyos makitang malinis lagi ang ating kalooban. Kaya nga kung inyong mapapansin, anong sinabi sa ikalawang pagbasa? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan nyo lamang, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo lang ang inyong mga sarili. Nais ng Diyos na ang karunungan natin hindi lamang sa ating pag-iisip. Dapat bumubukal ito sa ating puso at tumatagos sa ating mga kamay
paggawa. Ang ating Diyos, hindi yan mai-impress dahil matalino ka, dahil marami kang alam. Ang Diyos, hindi niya ikalulugod, maganda ang panlabas na kaanyuan mo, pero nabubulok naman ang iyong puso. Wala kang pakikipagkapwa-tao. Hindi ka marunong magmalasakit. Hindi ka marunong gumawa ng kabutihan. Ang Diyos, ang tanging hangad niya sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng mabuti at malinis na puso at kalooban. Ito ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, tayo ay palaging manalangin sa Diyos na ipagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu Santo upang sa gayon ang bawat nating iisipin, sasabihin at gagawin ay naaayon sa malinis at mabuting kalooban na nagmumula mismo sa ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.